bang simpleng ulam na madalas nating hinahanda sa ating lamesa? Pisahan natin sa pagtitinola. Unang-una sa lahat ay maglagay lang tayo ng tubig sa ating kaldero at habang hinihintay natin na kumulo ang ating tubig ay maghanda na rin tayo ng ating pangrecados. Yan lang naman kasimple ang pagtitinola at lahat naman tayo ay marunong na. Ilagay lang natin ang tanglad, sunod naman natin ang sibuyas at pagkatapos ay luya. Pagkatapos niyan ay lagay na natin ang ating kalahati ng panga at syempre ang kalahati na din ng ulo ng isda. O di ba napakasimple lang at hindi mo kailangan ng maraming-marami para makapagtinola ka. Ang pinakaimportante sa lahat ay ang maraming gulay. Dahil nga medyo masama talaga ang pakiramdam ko at kailangan ko talagang magtinola. Diba madalas kapag halimbawang may sakit ka, ito talaga ang hinahanda sa'yo makahigop ng masarap na sabaw. Hindi lang talaga ako komportable sa pagsasalita ngayon dahil inuubo-ubo pa rin ako hanggang ngayon. Sa awa naman ng Diyos ay medyo okay na ako at nakapunta na kami sa doktor at binigyan na ako ng reseta dahil may ubo nga ako. Ayun naman ang kalahati ng ulo at ang kalahati ng panga ay nandito naman para sa ating paksiw. Kaya nakaagad natin ang sibuyas at pagkatapos ng bawang at syempre hindi mawawala ang ating mga luya. At alam nyo ba na kahit may sakit ako ay talagang kailangan kong bumangon at asikasuhin ko ang sarili ko. Kahit na marunong naman magluto ang asawa ko pero hindi ko inaasa sa kanya ito dahil hindi niya naman alam talaga gawin paano magtinola at magpaksiw. Pala mabilis lang naman ang pagpapaksiw. Ang paksiw ko nga pala ay nilagyan ko dyan ng konting olive oil. Pagkatapos niyan ay nilagyan ko ulit siya ng panibagong sibuyas at bawang. Dahil gustong gusto ko talaga na maraming mga ricados kapag kumakain ako nito dahil yan ang unang kinakain ko kaysa sa isda. Kanya naman tayo ng mga paraan kung paano natin niluluto ang ulam natin. Pero isa lang talaga ang pwede kong masabi sa inyo pagdating dito. Kaya nyo pa naman bumangon ay hindi mo na kailangan intayin ang mga taong mag-aalaga pa para sa'yo. Kasi pagka ganitong may sakit ako ay lagi kong sinasabi sa sarili ko, love yourself. Luto ka ng gusto mong kakainin. Dahil lagi mong tandaan wala ka ibang kamag-anak dito kundi sarili mo at asawa mo lang. Ano bang ibang magluluto ng ulam mo kundi ikaw lang din at ang asawa mo. Pero nga ang asawa ko ay busy din sa pag-aasikaso ng mga bata minsan. Kaya ako na lang din ang naghahanap ng paraan para bumangon at kailangan ko magpakatatag para sa pamilya ko. Ang anak ko lang sa Pilipinas ang nakakaalam na may sakit ako ngayon. Ayaw ko talagang na mag-aalala pa sila para sa akin. Kaya para sa akin, may mga bagay talagang dapat hindi mo nasabihin sa kanila para hindi na sila mag-alala para sa'yo. Pero alam nyo bang hanga talaga ako sa mga OFW na talagang nagtitiis abroad para lang kumita ng pera para ipadala sa kanilang pamilya. Pero napansin nyo ba, nakadalawang putahe ako ngayon kahit ganito lang katipid ang ulam ko. Ito na rin yung pinagsasalu-saluhan naming magpamilya. Naman sa sobrang nagtitipid kami. Pero alam nyo ba na pinakaayaw ko sa lahat na may masasayang na pagkain. Luluto lang din ako ng sapat kasi alam ko namang hindi sila palakain ng ganitong klaseng ulam. Kaya lagi nyo talagang tatandaan, it's better to eat little where there is love than to eat a lot where there is hate. Na-inspired ka, huwag kalimutan i-like and share na rin. O siya, dito na lamang. God bless.